Alam nyo, sa mga sitwasyon na buhay at kamatayan na ang nakataya, hindi palaging baril o puwersa ang pinakamalakas na sandata. Minsan, yung mga tamang salita lang pala. Ngayon, pag-uusapan natin ang sining at siyensya sa likod ng hostage negotiation. So, ito talaga yung pinakatanong, di ba? Paano mo nga ba kakausapin ng isang taong desperado, posibleng armado, at may hawak na buhay ng iba? Well, ang sagot dyan, mas komplikado at mas nakasalalay sa psychology kesa sa iniisip ng marami sa atin. Para masagot natin yan, kailangan muna nating intindihin yung pinakapundasyon. Kasi madalas, meron tayong ibang ideya sa kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng negosyasyon, lalo na kapag nasa gitna na tayo ng isang krisis. Ayon mismo sa PNP Hostage Negotiation Handbook, ang negosasyon ay hindi pala tungkol sa kung sino ang mananalo o matatalo. Isa itong proseso para yung dalawang panig na magkaiba yung gusto ay makahanap ng isang kasunduan na pareho nilang matatanggap. Ang pinakaimportante dito, hindi ito tungkol sa pagkapanalo, kundi sa pag-abot sa isang mutual agreement. So, para mas malinaw, tingnan natin yung pagkakaiba. Sa isang ordinaryong argumento, ang goal natin, aminin man natin o hindi, ay manalo. Pero sa isang hostage situation, isa lang talaga ang goal na importante. Ang ligtas na resolusyon para sa lahat. Para sa mga bihag, para sa mga pulis at oo, pati na rin para sa hostage taker. Dito, walang panalo kung merong masasaktan. Ngayon, sino-sino ba yung mga pangunahing karakter sa ganitong klaseng sitwasyon? Isipin nyo na lang na para itong isang tatsulok ng tensyon o yung tinatawag nilang crisis triangle. Ayan, ito yung tatlong sulok na bumubuo sa buong drama. Siyempre, nandyan ang hostage taker, tapos meron tayong on-scene commander, siya yung boss sa lugar. At siyempre, ang negotiator na nagsisilbing tulay sa komunikasyon. Kilalanin natin sila isa-isa. Siyempre, unahin natin yung nasa sentro ng lahat, ang hostage taker. Yung mga motibo niya, yung estado ng pag-iisip niya, yan ang magdidikta sa takbo ng buong pangyari. Kaya naman, ang pag-unawa sa kanya ang pinakaunang hakbang. Sunod naman yung on-scene commander. Siya yung may hawak ng big picture. Siya yung pinaka-senior na opisyal sa lugar. At lahat ng desisyon mula sa pag-deploy ng mga tauhan hanggang sa pag-aproba sa mga hinihiling, sa kanya lahat yan dumadaan. Siya ang may final say. At dito na ngayon papasok ang negotiator. Siya yung boses na naririnig sa kabilang linya. Siya yung espesyal na sinanay para direktang makipag-usap, para kumalmang sitwasyon at para bumuo ng koneksyon para sa huli makumbinse ang hostage taker na may mas magandang paraan para tapusin ang lahat. Pero alam nyo, hindi biro ang maging isang negotiator. Hindi ito basta-basta tungkol sa galing mambola o magsalita. Kailangan dito ng isang partikular na set ng mga katangian at, higit sa lahat, isang matibay na pag-iisip. So ano-ano ba yung mga to? Una, kailangan may bakal kang kontrol sa emosyon. Isipin mo, sinisigawan ka na, minumura ka na, pero kailangan kalmado ka pa rin. Pangalawa, dapat sobrang tiyaga mo. Kasi ang negosyasyon, pwedeng tumagal ng ilang oras, minsan nga ilang araw. At ito yung pinaka-importante, kailangan may tunay kang interes sa kapwa mo. Kahit pa sa hostage taker, kailangan mo maging sensitibo at magalang. Paano nga ba nila nababago yung isip at asal ng isang hostage taker? Hindi ito sa pilitan ha, para itong isang maingat na sayaw ng psikolohiya. Nagsisimula lahat sa pakikinig, yung totoong pakikinig, yung tinatawag na active listening. Kapag naramdaman ng hostage taker na pinapakinggan siya, doon napapasok yung pag-unawa, yung empathy. At mula sa empathy, nabubuo yung tiwala. Kapag may tiwala na, doon palang magkakaroon ng impluwensya ang negotiator para dahan-dahang gabayan ng hostage taker papunta sa isang mapayapang pagsuko. Siyempre, dahil napakadelikado ng trabahong ito, may mga mahigpit na patakaran, mga rules of engagement, ika nga. May mga bagay na dapat gawin para maging matagumpay at may mga bagay na bawal gawin dahil isang maling salita lang pwedeng may buhay na kapalit. Okay, unahin natin yung mga dapat. Simple lang to pero sobrang critical. Halimbawa, yung pagtawag sa hostage taker sa pangalan niya. Bakit? Kasi pinaparamdam mo sa kanya na kinikilala mo siya bilang tao, hindi lang bilang isang kalaban. O kaya yung pag-ulit o pag-paraphrase sa mga sinasabi niya. Patunay yan na nakikinig ka talaga at yan yung pundasyon para magtiwala siya sa'yo. Ito naman yung mga malaking no-no, yung mga dapat iwasan. Bakit bawal magtanong agad ng demands?
Kasi pag ginawa mo yon, nagiging parang business transaction na lang yung usapan. Nawawala yung human connection. At bakit bawal na bawal magbigay ng deadline? Dahil kapag ginipit mo sa oras ang isang taong desperado na, lalo lang siyang magiging delikado. Lahat ng bawal dito may rason para maiwasan na lumala pa ang sitwasyon. Pero hindi sapat na alam mo lang yung rules. Ang pinaka-importante siguro sa lahat ay kailangan mong malaman kung sino yung kausap mo. Dahil hindi lahat ng hostage taker ay pare-pareho ang takbo ng isip. Dito na ngayon papasok yung psikolohiya ng krisis. May tatlong pangunahing uri. Una, yung psychotic. Ito yung mga taong wala na sa realidad, baka may delusyon o halusinasyon. Ang diskarte dito, hindi mo sila pwedeng kontrahin, kailangan mong sakyan ang realidad nila para magabayan sila. Pangalawa, yung antisocial o psychopath. Ito yung tuso, manipulative at walang konsensya. Dito, kailangan magpakita ng kumpiyansa ang negotiator para ipakitang ang pagsuko ang pinakamatalinong gawin. At pangatlo, yung inadequate. Sila yung mababa ang tingin sa sarili. Kailangan silang bigyan ng pakiramdam ng importansya na sa wakas may nakikinig sa kanila. Ang pag-alam kung sino ang kausap ay susi sa tagumpay. Kaya sa huli ang buong sining na ito ay hindi lang tungkol sa mga techniques o patakaran. Ito'y tungkol sa malalim na pag-unawa sa kapwa-tao at sa paggilala na bawat buhay ay mahalaga. Ipinapaalala nito sa atin na minsan, sa gitna ng pinakamatinding gulo, ang pinakamalakas na sandata ay hindi pala bala, kundi isang boses na handang makinig at umunawa.